Sa mataong arena ng Second Academy sa Lijiang City, ang taong 2624 na ay minarkahan ng isang makabuluhang kaganapan, ang seremonya ng awakening ng class. Ang mga mag-aaral, na puno ng pag-asa, ay nagtipon habang si Headmaster Luo Hang ay umakyat sa entablado upang magbigay ng mahalagang tagubilin para sa seremonya. Si Luo Hang, isang figure of authority sa Second Academy, ay nagsalita sa sabik ng karamihan. Ang unang awakening ay isang mahalagang sandali na humuhubog sa iyong kinabukasan. Mag-isip ng mabuti bago magpalit kaagad ng class. Ang mga class ng combat tulad ng summoners at engineers ay nangangailangan ng malaking mapagkukunan, na maaaring mahirap para sa mga ordinaryong individual na kayang gastuhan ito. Ang mga ingay ng pananabik ng mga estudyante, na napuno ng determinasyon ay umalingaw sa paligid. Bulalas ng isang estudyante, binibigkas ang kanyang mga adhikain, nagnanais na maging isang berserker upang maging monster-killing machine. Isang batang babae ang nagpahayag ng ibang pangarap. Gusto niya maging isang pharmacist. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagnanasa kung ano ang gusto nila sa kanilang awakening. At ang mga nagnanais ng mahinang awakening, ay ang mga individual na natatakot sa pakikipaglaban. Nais ng bawat isa na makamit ang kanilang ninanais na awakening. Maraming taon na ang nakalipas, lumitaw sa mundo ang isang virtual reality game na pinangalanang Eternal. Dahil sa isang bagong karanasan at matinding euphoria mula sa pagpatay ay nagpapahintulot sa mga tao na mawala ang kanilang sarili sa loob ng laro. Parami ng parami ang mga taong pumasok sa Eternal. At isang araw, ang ibabaw na mundo ay lumawak ng libu-libong beses, at isang malaking bilang ng mga secret realm maps ng kaharian ang lumitaw, at hindi mabilang na mga halimaw at iba pang mga lahi ang lumabas. Kung saan, ang larong Eternal ay sumanib sa totoong mundo. Ang lahat ay maaari na ngayong mag-level up at magpalit ng kanilang mga classes upang mapataas ang kanilang kapangyarihan at lumaban sa mga halimaw. At sa mundong ito, ang ating pangunahing tauhan ay nalipat sa mundong ito, 1 taon na ang nakaraan. At ang kanyang pangalan ay si Zoe. Si Zoe ay kabilang sa mga estudyanteng ito na nakatayo at nakapila para sa kanilang pagkakataon na makuha ang kanilang awakening. Nais din niyang matapos ang seremonyang ito upang malabanan ang mga hamon ng kanyang buhay. Dahil pagdating pa lang niya sa mundong ito, at bago pa niya maintindihan ang anuman, pumanaw ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid na si Zoyon ay biglang naapektuhan ng kakaibang sakit na hindi kayang gamutin ng mga ordinaryong doktor. Halos hindi niya mapanatili ang buhay nito, gamit lamang ang tulong ng low-level na healer. Upang mailigtas ang kanyang kapatid na babae, ibinente niya ang kanyang bahay at humingi ng pera sa kanyang mga kamag-anak upang mabuhay ang kanyang kapatid na babae. Ngunit ito ay isang pansamantalang lunas lamang. Kung hindi matagpuan ang sanhi ng kanyang sakit, si Zoyon ay hindi maaalis sa bingit ng kamatayan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay tumatakbo sa isip ni Zoe dahil ang mga medikal na bayad ng kanyang kapatid na babae ay tumataas araw-araw, at ang pinagmumula ng kita na nakuha niya mula sa part-time ay hindi sapat upang mabayaran ang mga kinakailangang bayarin sa medikal. Para malampasan ang lahat ng problemang ito, kailangan ni Zoe na makuha ang isang combat class. Sa pamamagitan ng combat class magagawa niyang makapag-ipon ng pera at maipadala ang kanyang kapatid na si Zoyon sa isang mas mataas na antas na healer. Pagkatapos ay dumating ang isang level 24 mage na magsisimula sa seremonyang ito. Bago simulan ang seremonya, sinabi niya sa lahat, magsisimula na ang seremonya ng awakening. Gusto niyang isa-isang tumayo sa magic formation ang mga estudyante na tinawag ang kanilang numero. Pagkatapos ay walang anumang pagkaantala ang mage ay nagsimula ng magic formation gamit ang kanyang wand. Sa sandaling magsimula ang formation, nagkaroon ng malaking purple-colored magic circle na palabas na sumasakop sa buong formation, at patuloy na ginagamit ng mage ang kanyang mana dito. Nang bumukas ang magic circle na ito, nagkaroon ng matinding pressure doon, dahil doon ay umihip ang napakalakas na hangin, at ang mga estudyante ay nahirapang tumayo doon. Ang lahat ng mga estudyante ay namangha sa kapangyarihan ng level 24 mage.
na kinikilala ang kanyang lakas. Kinilala rin ni Zoe ang husay ng mage, kung isa sa alang-alang ang income ng mage mula sa pag-host ng mga seremonya ng Class Awakening. Malamang ito ay nasa 6 na figure. Kabilang sa kanila ay nakatayo si Li Xiangyang, ang ika-5 class ng homeroom teacher, na agad na tumawag sa unang estudyante, si Xing Cheng, para sa seremonya. Sa pagpasok ni Xing Cheng sa Magic Circle nang marinig ang kanyang pangalan, lahat ng mata ay nakatuon sa seremonya ng Awakening. Nauunawaan ang pinakamahalagang kahalagahan nito sa buhay. Nagmamasid si Zoe ng may matinding focus, alam na ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa kanyang sariling awakening. Ang tagumpay ay nangangahulugan na maaari niyang suportahan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang sarili. Ang kabiguan ay nangangahulugang kawalan ng katiyakan. Sa isang mundong puno ng mga halimaw, ang mga combat class ay may pinakamataas na paggalang, habang ang mga class ng uri ng kabuhayan ay may pinakamababang posisyon. Iminungkahi ng makasaysayang data na humigit kumulang kalahati ng mga mag-aaral ang maaaring ma-awaken sa combat class. Isa-isang pumasok ang mga mag-aaral sa Magic Formation, ang iba ay nagtagumpay habang ang iba ay nahaharap sa pagkabigo sa kanilang awakening. 3 uri ng mahiwagang card ang pinapakita sa Magic Circle. Ang Pharmacist, Enchanter at Decomposer ay isinulat. Ang lumalabas dito ay dumedepende sa nababagay na awakening ng isang individual. Ito ay nagbabago ayon sa bawat individual. Habang nangyayari ito, maraming estudyante ang tinawag ayon sa kanilang mga numero at sa wakas ay tinawag ang ating pangunahing karakter na si Zoe. Sa numero 31, nalaman natin na si Zoe ang kinatawan ng class at ang lahat ay nagsimulang mag-cheer para sa kanya. Alam na dahil maganda ang kanyang mga stats, kaya dapat ay ma-awaken niya ang magandang class para sa kanya. Ngunit alam ni Zoe na ang academic performance at mga stats ay hindi pamantayan ng mga kadahilanan para sa class awakening. Naglakad si Zoe patungo sa Magic Formation Circle na may determinadong tingin. Samantala, tinanong ng homeroom teacher ng ika-6 na class na si Tang John si Liang tungkol sa bilang ng mga mag-aaral sa class niya na nakapag-awaken ng combat class. Sumagot ang guro na mayroong 16 na individual ang gumawa nito. Nagsimulang magyabang ang mga guro sa homeroom sa ika-6 na class sa harap ni Yang, na sinabi sa kanya na ang kanyang class ay mayroon ng 21 mag-aaral na nakapag-awaken ng combat class, at mayroon pang ang isang rare class, na agad na napuno ang kota para sa taunang pagsusulit sa magagandang unibersidad. Nadidismaya ang guro sa lahat ng pagmamayabang na ito, ngunit wala siyang magagawa kahit na gusto niya. Biglang napako ang mga mata ng lahat ng estudyante at guro kay Zoe. Dahil hindi siya gumagalaw kahit 1 pulgada. Habang nagbabago ang eksena, nakita natin na lumilipad sa himpapawid ang kwintas ni Zoe, nagre-react sa isang bagay at naglalabas ng mahinang aura. Maging si Zoe ay nagulat sa kakaibang galaw nitong kwintas. Nagsimulang tumalsik ang ginintoang enerhiya mula sa kwintas, na nagdulot ng malaking bugso ng hangin sa paligid ni Zoe, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Biglang nagsimulang mag-pop up ang mga notification sa harap ng kanyang mga mata, na nagsasabi sa kanya na na-detect ang system energy, at na-activate ang system. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ikinagulat ni Zoe. Ang pinakamalakas na class support system ay na-activate, at ang rookie starter gift ay ibinigay sa kanya. Ang S+ grade talent of protection ng Sagradong Anghel ay ibinigay sa kanya. Hindi makapaniwala si Zoe sa kanyang mga nakikita. Kaya kinusat niya ang kanyang mga mata upang tingnan kung panaginip ba ito o hindi. Ngunit hindi ito panaginip, lumalabas pa rin sa kanyang harapan ang notification ng system. Sinusuri din niya ang system at pagkatapos ay naalala niya ang kwintas na ito na binili niya mula sa isang stall sa kalye sa kanyang nakaraang buhay, na inilipat kasama niya sa mundong ito pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang kwintas na ito ay kasama niya pagkatapos ng transmigration. Naisip niya na ito ay isang kayamanan ngunit pagkatapos ng ilang mga pagsubok, wala siyang nakuha, kaya siya ay sumuko dito. Gayunpaman, na-activate na niya ngayon ang isang system na nagbigay ng malaking regalo kay Zoe.
Ang regalong ito ay dumating sa perpektong oras. Tinitingnan ni Zoe ang mga mensahe sa system kung saan nakita niya na nakatanggap siya ng proteksyon ng isang sagradong anghel na nasa S+ level. Ang pagkakaugnay ni Zoe sa mga uri ng liwanag ay lubhang nadagdagan. Ang lahat ng light type at divine type na kasanayan ay magkakaroon ng pinalakas na epekto. Sa mundong ito, ang mga talento ay namarkahan mula F hanggang S grade. Kung mas mataas ang grado, mas maganda ang epekto nito. Ang pinakamahalaga, ang tatlong class na lalabas sa Class Awakening ay may malaking koneksyon sa mga talentong taglay. Samantalang, sa labas ng Magic Circle, pinagmamasdan ng mabuti ng class teacher ni Zoe dahil matagal nang hindi kumikibo si Zoe. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala, nagsimula na ring mag-usap ang mga estudyanteng nakatayo sa labas. Anong ginagawa ni Zoe? Bakit siya nakatitig sa hangin? Hindi kaya hindi niya nagawang mag-awaken ng kahit anong class? Tila napaka-imposible nito, dahil ilang siglo nang walang ganoong naganap. Pagkatapos ay biglang pumutok ang ulap at lumabas dito ang kulay gintong liwanag at direktang bumagsak kay Zoe na nakatayo sa mahiwagang bilog. Nang makita ito, lahat ng mga estudyante ay natakot dahil ang kapaligiran ng buong lugar ay nagbago. Nang makakita ang ganitong insidente, sinabi ng punong guro na ito ay isang kababalaghan sa Class Awakening. Ang mage na nakatayo sa tabi niya ay nagsasabi ng kanyang opinion, ito ay isang talent awakening phenomenon. Lumabas ang isang anghel na lumabas mula sa gintong liwanag na nakatayo sa ere sa harap mismo ni Zoe. Nanatili ang tingin ni Zoe sa kanya dahil wala siya sa posisyon para makapagsalita ng kahit ano. Tahimik din ang mga estudyanteng nakatayo sa ibaba dahil may anghel na lumabas mula sa awakening. Ang anghel ay naglalabas ng gintong liwanag mula sa loob niya. Nakapikit ang mga mata niya. Tila ang lahat ng banal na enerhiya ay nabuo mula doon. Ang anghel na yon, pagkatapos tumingin kay Zoe ng ilang oras, ay nagsimulang pumunta sa kanya at habang papunta sa kanya, sinabi niya habang nakangiti, ang liwanag ay ang iyong paniniwala at ang pinagmulan ng iyong kapangyarihan. Sa ilalim ng suporta ng paniniwala, palaging poprotektahan ka ng sagradong liwanag at susunugin ang lahat ng kasamaan, at lagi kitang poprotektahan sa iyong tabi. Sa sandaling iyon, pumasok ang anghel sa katawan ni Zoe nang makalapit ito sa kanya. Dahil doon ay ipinakita sa noo ni Zoe ang isang gintong simbolo ng pagka-Diyos at isang simbolo ng pagka-Diyos din ang ipinakita sa kanyang mga mata. Habang nangyayari ito, isang maliwanag na gininto ang liwanag ang nabuo sa paligid ni Zoe. Ang gintong liwanag ay nagmumula sa kanyang mga mata at sa kanyang buong katawan. Parang sumisigaw siya sa sakit. Bagamat hindi nagtatagal ito, biglang bumukas sa kanyang harapan ang mga anyo ng tatlong espiritual na katawan. Pinagmamasdan ito ng mga estudyante mula sa malayo. Laking gulat nila, may nakahawak sa ulo matapos makita ang talentong ito. Napakalaking swerte na makakuha ng bagong talento sa seremonya ng Class Awakening. Kaya't may nagtanong kung ang proteksyon ng sagradong anghel na ito ba ay ang bagong talento ni Zoe. Iba-iba ang sinasabi ng lahat. Anong class ito, dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong class. Pagkatapos ay tinanong ng isang estudyante si Liang, Master Lee, ano ang mga logo ng tatlong class ito? Ilang beses tinanong ng mga estudyante si Liang, nagiging seryoso si Lee at sinabing ang tatlong class na ito ay mga hidden class. Dito sa Magic Circle, tinitingnan ni Zoe ang mga logo ng tatlong class nito. Ang isa ay Mage of Light, pangalawa ay Sacred Priest at ang pangatlo ay Saint Knight. Si Zoe ay kailangang pumili ng isa sa tatlong ito. Ang Mage of Light ay isang pure DPS class. Bagamat ipinagmamalaki nila ang malakas na DPS, wala silang mga kasanayan sa pagprotekta sa kanilang sarili. Sa napakaraming dayuhang lahi na nagwawala, madali silang masugatan at mamatay. Ang mga priest ay may maraming kakayahan sa pagliligtas ng buhay at nagtataglay ng walang kapantay na kakayahan ng muling pagkabuhay. Ngunit ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay masyadong mahina at sila ay masyadong umaasa sa iba. Kung saan naisip ni Zoe na ito ay class na hindi bagay para sa kanya.
Ang Saint Knight ay isang all-encompassing class na may buong skill set, na may kakayahan sa depensa, opensa, at buffs. Bagamat hindi ito mahusay sa anumang larangan, si Zui ay may talent na nakakaugnay sa liwanag mula sa ibinigay ng Angel. Kung saan napagtanto ni Zoe na ang Saint Knight ay ang perpektong class para sa kanya. Kaya walang pagkaantala ay pinili niya ang Saint Knight dahil bagay ito sa kanya. Pagkatapos ng pagpili ng Saint Knight, ang natitirang dalawang logo ay automatikong nawawala mula doon. Ang naiwang Saint Knight ay tumayo sa harap ni Zoe. At nagsimulang magpakitang gilas ito gamit ang kanyang malamartilyo na sandata, at sinabi ang kanyang panunumpa. Kababang loob, katapatan, katapangan, empathy, pananagutan, gumawa ng kaluwalhatian, ituloy ang hustisya at dahilan para sa iyong buhay. Ito ay isang Saint Knight. Matapos sabihin ang mga salita ng kanyang panunumpa, ang Saint Knight ay tumahimik. Kalmadong nakatingin sa kanya si Zoe nang biglang may lumabas na gintong liwanag mula sa kanyang likuran at nagbago ang anyo ni Zoe at binalot siya ng Saint Knight. Sa oras na ito, ang pakpak mula sa likuran ng Saint Knight ay lumabas na kung saan buong ipinakita nito ang perpektong anyo ng isang Saint Knight. Samantala, dumating din ang notification ng system. Binabati sa pag-awaken ng Saint Knight class. Sa kasalukuyan, ito ay nasa level 10, may mga kasanayang natanggap. Blade of the Pure White, Slow Regeneration, Weapon Blessing, at mayroong 10 extra unassigned points ang natanggap. Sa sandaling lumabas si Zoe sa Magic Circle Formation, pinalibutan siya ng mga estudyante ng akademya. Nagsisimulang sabihin ng lahat ang kanilang mga bagay kay Zoe. Lahat sila ay binati si Zoe sa kanyang magandang pagganap. Ang iba ay humihingi ng tulong kay Zoe dahil sa paparating na exam at gusto niyang magkaroon ng backup, at ang iba naman ay gustong sumali kay Zoe para bumuo ng kanilang party. Samantala, ginambala silang lahat ng guro at pumunta doon at hiniling na umalis ang lahat mula dito. Sa pagkakataong ito ay kumikinang ang mga mata ng guro na parang may ninanais. Tapos binati niya si Zoe na may matako na mukha, sa kanyang magandang pagganap at dapat umuwi na siya at magpahinga. Ngunit hiniling niya na pumunta bukas sa opisina ng punong guro. Nang makita ang ganitong pangit na mukha ng guro, napaisip si Zoe sa kanyang isipan, na nakakatakot ang pagmumukha ng kanyang teacher. Sa bahay, si Zoe ay makikitang nakaupo sa kanyang silid at tinitingnan ang kanyang mga stats kung saan pinapakita ng system ang kanyang mga stat points. Pangalan, Zoe, Strength 20, Constitution 18, Agility 17, Intelligence 15 at Class Saint Knight. Pagkatapos ng awakening, hindi lamang nadagdagan ang mga stats ni Zoe ngunit nakakuha din siya ng ilang hindi nakatalagang mga stat point. Sa pagtingin sa kanyang mga stats point, naisip ni Zoe na dagdagan ang mga ito dahil mayroon siyang ilang points. Kaya ang unang pagpipilian na upang madagdagan ang kanyang strength, ang pangalawa ay constitution, at ang natitira sa iba pang stats. Matapos na magkaroon ng bagong lakas at kapangyarihan, madali na niyang matatalo ang mga halimaw. Mabilis na gumamit si Zoe ng 6 na points sa strength, 2 points sa constitution, 1 point sa agility at 1 point sa intelligence. Habang tumataas ang mga stats ni Zoe, nagsisimulang lumabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan na parang singaw ng gintong liwanag. Pakiramdam na sinasabi ni Zoe, nararamdaman niyang kumukulo ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ito ang pagbabagong dala ng mga stat point, napakasarap sa pakiramdam. Dahil sa paggamit ang stat point sa unang pagkakataon, nakakatanggap si Zoe ng system notification na na-activate niya ang Saint Knight mission, kung saan na-activate niya ang daily mission, ang level 1 challenge ng Saint Knight. Maaaring pumili ng dalawa sa mga sumusunod na reward sa pamamagitan ng pagtatapos ng pang-araw-araw na misyon sa unang pagkakataon. Sa unang gantimpala, makatanggap ng 10 dagdag na stat point. Pangalawang gantimpala, makatanggap ng mga kasanayan ng Saint Knight. Pangatlong gantimpala, makatanggap ng random na kagamitan ng Saint Knight. Nagkaroon din ng opsyon na tanggapin at tanggihan ito, maaari niyang piliin ang alinman sa mga ito.
Nang makita ang misyon na ito, si Zuyi ay lubhang na-curious dahil mula sa ganoong misyon ay makakakuha siya ng napakataas na gantimpala at hindi siya makapagtanggi sa ganoong magagandang opsyon, kaya pinili niya ang accept button. Sa sandaling pinili ni Zuyi ang accept button, ang misyon ay automatikong nag-a-adjust ayon sa power level, at tuloy-tuloy na system notifications ang dumating. Pagkaraan ng ilang sandali natapos na ng system ang pagbuo ng misyon para kay Zuyi. Ito ay pumatay ng isang Grade A Ancient Rabi Monster. At mula sa kanyang silid ay sinipsip ang katawan ni Zuyi patungo sa bagong dimensyon. Nagbigay notification ang system na tratuhin ng seryoso ang trial na ito. Ang kamatayan sa trial ay magreresulta sa pagkamatay sa totoong buhay. Bahagyang nagulat si Zoe pagkatapos na dumaan sa prosesong ito, at pagkaraan ng ilang oras ay napunta siya sa isang madilim na minahan. Katulad ng mga itinuro sa mga class na ang mga Ancient Rabi Monster ay pangunahing nakatira sa mga minahan. Bagamat hindi sila carnivorous, sila ay nagiging marahas at naghahanap ng dugo tulad ng ibang mga halimaw kapag nakatagpo sila ng mga tao. Hindi pa tumagal ang oras mula nang pumasok sa isip si Zoe na biglang nagsimulang dumating ang Ancient Rabi Monster sa napakabilis na galaw upang salakayin si Zoe mula sa likuran. Ang Ancient Rabi na halimaw ay may mababang katalinuhan, ang kanilang paraan ng pag-atake ay isang roar of rage at ang mga kuko nito ay sapat na matalas upang maputol ang mga bato. Nakita ni Zoe ang halimaw na nagmumula sa kanyang likuran. Inaatake nito si Zoe gamit ang kanyang mga kuko ngunit madaling nakatakas si Zoe mula sa pag-atakeng ito. Ang pag-atake gamit ang kuko ng Rabi Monster ay ikinawasak ng lupa doon. Nakatakas si Zoe sa atake ng Rabi Monster at umalis, papalayo sa halimaw. Naisip ni Zoe na makakalaban niya ang halimaw sa unang pagkakataon kaya papatayin niya ang Rabi Monster na ito nang hindi gumagamit ng anumang kasanayan. Sa sandaling dumating ang halimaw na iyon upang salakayin muli si Zoe, sinipa niya ang kanyang ulo at pinadapa siya sa lupa at muling gumawa ng distansya mula sa halimaw. Nakikita ang kanyang bagong sariling lakas. Naiisip ni Zoe na ang kanyang katawan ay mas maliksi, at ang kanyang taas sa pagtalon ay mas lumakas din dahil sa kanyang tumaas na mga stats. Gayunpaman, nang makita ang kanyang mga pag-atake na paulit-ulit na binalewala, ang halimaw ay nagalit ng husto at siya ay sumugod kay Zoe at nagsimulang umatake sa kanya. Ngunit iniwasan ni Zoe ang bawat pag-atake nito at sinabing, "Napakabagal mo, nakikita ko ang iyong pag-atake mula sa malayo." Sa likod ng mga ito, inaatake ng halimaw si Zoe gamit ang kanyang buntot na dumiretso sa tiyan ni Zoe. Dahil sa pag-atakeng ito, nagsimulang lumabas ang dugo mula sa tiyan ni Zoe. Mabilis niyang sinubukang pagalingin ang sarili. Pagkatapos, gumamit siya ng slow regeneration na level 1 grade C sa loob ng 30 segundo, mababawi ang isang tiyak na health points ng hanggang 2 kasamahan sa isang partikular na hanay. Sabi ni Zoe habang nagpapagaling sa sarili, naging pabaya siya kahit gaano pa siya nagsanay sa akademya, iba pa din ang makipaglaban sa totoong mga halimaw. Kahit mababang grade na halimaw iyon, hindi dapat niya balewala ang mga ito. Para puksain ang halimaw na ito, gumamit si Zoe ng Blade of the Pure White na direktang tumama sa halimaw. Sinusubukan niya ang bawat bagong kakayahan niya sa laban na ito. Sa tuwing inaatake ang halimaw ng isang bagong kasanayan, isang notification din ang lumalabas mula sa system. Blade of the Pure White Level 1 Grade C, na magpapakawala ng hugis cross na slash upang salakayin ang mga kaaway sa paligid mo. Ang mga kalaban na matatamaan ay mapi-freeze ng light-type magic. Ang Tiger Pounce na level 4 grade 0, na nagiging sanhi ng maraming yugto ng pinsala sa mga kaaway na bumangga sa iyo habang tumatakbo. Napakaraming beses nang inatake ni Zoe ang halimaw na hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataon na kontrolin ito at sa isang suntok ay napatumba niya ito sa lupa. Sa sandaling ito, ang halimaw ay nakahiga sa lupa at iniisip ng ating bida na tapusin na ito. Isang kulay gintong liwanag ang nabuo sa magkabilang kamay niya, kung saan sinisimula ni Zoe ang pag-atake sa halimaw at tinapos ito sa maikling sandali.
Muling lumalabas ang notification pagkatapos mamatay ang halimaw. Pinatay mo ang ancient Rabbi monster, at natapos na ang pagsubok, at nakuha ni Zoe ang score na A mula dito. Sa pagpapatuloy ng system, lumabas na ang pagpipilian ng mga rewards. Sa unang gantimpala, makakatanggap ng 10 dagdag na stat point. Sa pangalawang gantimpala, tumanggap ng mga kasanayan sa Saint Knight. Pangatlong gantimpala, tumanggap ng random na kagamitan ng Saint Knight. Si Zuyi ay nababalot ng mga iniisip tungkol sa gantimpala. Dahil ang mga stat point at skill point ay ang pundasyon ng lakas ng isang class. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadaling taasan ang kanyang antas ng kasanayan. Kaya ang mga karagdagang stat point ay ang pinakamahusay na opsyon. Ang isang magagamit na sandata ay magiging isang malaking tulong din para sa paparating na mga pagsubok. Mabuti na lang ay ginagantimpalaan si Zoe ng system ng sandata, kung hindi niya magagawang bumili ng isa, dahil sa kanyang kasalukuyang pera. Pinili niya ang stat point at random na kagamitan. Mula sa random equipment nakuha ni Zoe ang basic one-handed sword. Sa sandaling matapos ang misyon, nagbago ang kapaligiran doon at bumalik siya sa kanyang silid muli. Matapos maging normal ang lahat, tumingin siya sa kanyang mobile kung saan nakasulat na dapat siyang pumunta sa ospital. Samantala sa hospital, ang kapatid ni Zoe na si Zoyon ay nanunood ng TV sa ospital kung saan pinapalabas ang balita. Mula sa balita, kung saan isang estudyante ang nag-trigger ng phenomena ng isang sagradong anghel na bumaba sa class awakening. Ayon sa Intel, napag-awaken ng nasabing estudyante ang isang talento bago makuha ang kanyang class awakening at nagpatuloy sa pagpili ng isang hidden class na Saint Knight. Ito ang kauna-unahang hidden class na biniyayaan ang lungsod sa nakalipas na 50 taon. Biglang dumating ang nurse at pinatay ang TV. Nakita ni Zoyon ang nurse at kinamusta siya. Ngunit galit na ipinakita sa kanya ng nurse ang bill at nagsalita na may pangit na mukha. Oras na para sa kanyang mga medikal na bayarin, na 10,000. Kinuha ni Zoyon ang bill sa nurse at tiningnan ang bill. Nag-alala siya matapos tingnan ang bill. Dahil masyadong mahal ang bill na ito, dapat ay mas mababa dito sa halip na 10,000. Tinanong niya ang nurse kung may mga pagkakamali dahil kahit na pagkatapos magtrabaho ng 3 trabaho, si Zoe ay kumikita lamang ng 5,000 sa isang buwan at hindi siya maaaring magbayad ng ganoong kalaking bayad sa medikal. Nang makitang hindi naniniwala si Zoyon, nagalit ang nurse at sinigawan si Zoyon. Iginiit ng nurse na gumamit siya ng maraming gamot ngayong buwan, kasama ang mga suppressant at stabilizer, at tumawag pa ng priest dito. Ang kanyang sakit ay lumabas ng 3 beses sa pagitan, na naging dahilan upang alagaan siya ng bawat nurse sa hating gabi. Para masabi ng isang binibini ang mga salitang ito, hinikayat ng nurse na kausapin mismo ang hospital kung mayroon siyang problema mula sa kanyang bill. Humingi ng paumanhin si Zoyon dahil sa kanilang hindi pagkakaintindihan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagsigaw sa kanya ng nurse. Sinermonan niya si Zoyon na huwag magkaroon ng karamdamang para lang sa may mga pera kung wala naman siyang pera. Dapat tanggapin na lamang ng mga mahihirap ang kanilang kapalaran. Huwag magpumilit kung hindi ito kayang bayaran. Tapos, biglang may lumapit doon at ipinatong ang mga kamay sa balikat ng nurse at sinasabi sa nurse na narinig niya ang mga pang-iinsulto nito sa mga pasyente. Dahil sa talas ng kanyang dila, tinanong nito kung makakapagsalita ba siya sa loob ng opisina ng direktor. Sa pagtingin sa kanila, iniisip ng nurse na ang mga taong ito ay hindi mukhang mababait. Gayunpaman, habang paalis doon ang nurse, ito ay nagbabalakay kay Zoyon. Kailangan niyang bayaran ang mga medical fees ngayong araw na ito. Natarante rin si Zoyon matapos makita silang lahat at tinanong niya kung sino silang lahat. Medyo nag-aalala rin siya na baka dumating ang mga taong ito para singilin siya sa mga bayarin. Pagkatapos makinig kay Zoyon, yumuko ang lalaki sa napaka-normal na paraan at kinuha ang kanyang card at sinabi sa kanya. Marahil ikaw si Zoyon, kaibigan siya ng kanyang kuya. Mabilis na nakarating si Zoe sa ospital kung saan na-admit ang kanyang kapatid na babae. Habang pumapasok sa silid, hawak ni Zoe ang medikal na bayarin.
Nakita kung saan sinabi niya kay Zoyon, na pumunta lang siya para magbayad ng mga bayarin, at ipinakita ng system ng ospital na mayroon silang 10,000 yuan sa kanilang account na kailangan nilang mabayaran. Hindi niya alam kung bakit ganito ito kalaki, at tinanong ang kanyang kapatid kung alam ba niya kung ano ang nangyayari. Naging masaya si Zoyon matapos makita ang kanyang kapatid. Sa oras na ito, nakikipaglaro sa kanya ang dalawang lalaki na nakipagkita kay Zoyon. Lumingon din silang dalawa at tumingin kay Zoe. Sa pagtingin sa kanilang dalawa, nagtanong si Zoe habang nanalilito kung sino sila. Nang makita si Zoe, isa sa kanila ang tumayo at lumapit kay Zoe at nagpakilala. Siya ay si Zhao Wenbing, siya ang secretary ng mayor, at gusto niyang pag-usapan ang ilang bagay sa kanya. Iginalaw ni Zhao Wen ang kanyang kamay pasulong upang makipagkamay kay Zoe. Nang makita ang sekretarya na iyon, si Zoe ay naiwang nagtataka, dahil ang mayor ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ng Mayor City, at kung minsan ang kanyang sekretarya ay maaaring kumatawan sa mayor mismo. Iniisip ni Zoe sa sarili kung bakit siya hinahanap ng isang katulad niya. Nakipagkamay si Zoe sa kanya at sinabi habang nakikipagkamay. Hindi angkop para sa pag-uusap ang silid ng pasyente, at hiniling sa secretary na pumunta sa ibang lugar. Narinig ito ng secretary at sumang-ayon dito. Ang ating bida at si Zhao Wen ay nagsimulang lumabas ng silid para sa kanilang karagdagang pag-uusap. Habang lumalabas, sinabi ni Zhao Wen sa isang lalaki na maiwan dito para samahan si Miss Zoyon, dahil lalabas siya kasama si Mr. Zhuyi saglit. Pagkarinig nito, ang isang lalaki ay tumugon ng oo. Si Zoyon ay masayang nakikipaglaro sa isang lalaki. Hindi niya alam na nakamit ng kapatid niya ang isang hidden class. Ang balitang pinapanood niya kanina ay tungkol sa kanyang kapatid. Lumabas si Zoe at ang sekretarya sa ospital at pumunta sa isang kafe. Pinag-uusapan na ng mga tao si Zoe sa kafe. Isang babae na nakaupo sa isang kafe ang nagsabi sa kanyang mga kaibigan sa grupo tungkol sa balita. Kung saan lumitaw ang isang hidden class mula sa Second Academy. Nang marinig ito ng kanyang mga kaibigan, sila ay napatanong kung sino ito. Pagkatapos ay ipinakita ng babae ang larawan ni Zoe sa kanyang mga kaibigan. Kung hindi siya nagkakamali, si Zoe yata ang pangalan ng individual na ito. Ito ang larawan kung saan nag-leak mula sa kanilang paaralan. Humanga ang mga babaeng ito dahil sa kagwapuhang itsura ni Zoe. Si Zoe at ang secretary ay nasa kabilang sulok ng kafe na ito, sila ay handa na rin na mag-usap. Binabati ng secretary si Zoe sa pagtanggap ng S-grade talent protection ng Sacred Angel at sa pag-awaken ng Saint Knight class. Natuwa si Zoe sa narinig at iginiit na sinuwerte lamang siya. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Zhao Wen ang kanyang pananalita habang ngumingiti. Ang pagtanggap ng S-grade talent sa isang regular na seremonya ng class awakening ay hindi lamang isang bagay na maabot sa pamamagitan ng swerte. Pagkatapos nito, ipinakita ni Zhao Wen ang susi ng vault ng Citibank sa harap ni Zoe. Inilapag niya ang espesyal na susi sa harap ni Zoe dahil interesado ang mayor sa hidden class ni Zoe at partikular na sinabihan ang media na huwag guluhin siya. Nag-ayos din siya ng mga stocks ng cultivation resources para maghanda si Zoe sa paparating na pagsusulit. Ang mga nabanggit na cultivation resources ay nasa loob ng vault ng Citibank, at ito lamang ang susi para buksan ito. Kung gagamitin ni Zoe ang mga resources mula sa Citibank Vault, maaaring mapalakas niya ang kanyang sarili ng mabilis. Habang ipinaliliwanag ni Zhao Wen ang lahat sa harap ni Zoe, tinanong niya ito kung mayroon pa siyang ibang kahilingan. Nang makita ang isang mahalagang susi, nagsimulang maglaro sa isip ni Zoe ang ilang mga kaisipan. Mukhang naniniwala ang mayor na maaari siyang maging isang malakas na puwersa, at walang masama sa pagtitiwala sa kanya. Bagaman alam ni Zoe na walang libreng tanghalian, malamang na umaasa ang mayor na babayaran niya ito balang araw. Nang makita ang pag-iisip ni Zoe, sinabi ni Zhao Wen ang kanyang huling punto tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi niya na mula ngayon ay mayroong propesyonal na pangkat ng medikal na maglilingkod kay Miss Zoyon sa bawat oras nito.
Dagdag pa rito, nakipag-ugnayan ang mayor sa isang level 36 second grade priest para pumunta sa Jiangli City at magpagaling kay Miss Zuyon. Ang puntong ito ni Zhao Wen ang nagbigay ng magandang oportunidad kay Zuyi na tanggapin ang alok. At ito ay isang alok na hindi maaaring tanggihan ni Zuyi dahil gusto niyang lahat ay maalagaan at maprotektahan ang kanyang kapatid na babae. Mabilis na kinuha ni Zoe ang susi sa kanyang kamay at sinabi na tinatanggap niya ang alok na ito. Sa sandaling tanggapin ni Zoe ang alok, nagpasalamat din si Zhao Wen at siniguro si Zoe na hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Matapos makuha ang S-grade talent, mas maraming oportunidad ang naghihintay kay Zoe, ngunit tinanggap niya ang unang pagkakataon na dumating dahil kasama ang kanyang lakas at naroon din ang paggaling ng kanyang kapatid na hindi niya kayang tanggihan. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa ospital kung saan ipinaalam ni Zoe sa kanyang kapatid ang tungkol dito. Nang marinig ang magandang balita na ito, isang hindi masukat na ekspresyon ang lumabas sa mukha ni Zoyon. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanyang kapatid na tiyak na ang kanyang pag-akyat sa itaas, at kung maaari ba siyang kumapit sa kanyang kuya na parang isang palamuti. Naging makulat si Zoyon kay Zoe habang tinutulak siya palayo. Sumagot si Zoe, na ihinto na nito ang kanyang mga kalokohan. At sa halip ituon nito sa kanyang pagpapagaling. Ngunit nanatiling matigas si Zoyon, kinulit ang kanyang kapatid kung ano ang kanyang exclusive skill, dahil ang bawat class ay may kanya-kanyang mga kakayahan. Habang pinag-uusapan nila ang bagay tungkol sa kanyang mga kakayahan, nababalot ang kanyang isipan sa kanyang mga exclusive skills. Ang tatlong eksklusibong kasanayan ng Saint Knight pagkatapos ng kanyang class awakening ay ang Blade of Pure White para sa pag-atake, Slow Recovery para sa pagpapagaling, at Weapon Blessing para sa suporta. Sinubukan niya ang Slow Recovery sa kanyang kapatid na babae. Nagsimulang gumamit si Zoe ng Slow Recovery kay Zoyon. Dahil dito, nagsimulang lumabas ang gintong liwanag mula sa katawan ni Zoyon. Nagsimulang gumana ang slow recovery sa nanghihina niyang katawan. Dahil dito, napakasarap ng pakiramdam ni Zoyon, para siyang nakakatanggap ng masahe sa kanyang buong katawan na mula sa isang mainit na hot spring. Pagkatapos gumamit ng slow recovery, tinanong ni Zoe si Zoyon kung mas bumuti na ba ang kanyang pakiramdam. Tuwang-tuwa si Zoyon nang maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan dahil nawala na ang mga sakit sa oras na ito, at naging maayos ang galaw ng kanyang mga kamay at paa. Bilang karagdagan sa lakas, isa sa mga dahilan kung bakit pinili ni Zoe ang Saint Knight ay dahil sa sakit ni Zoyon. Dahil ang Saint Knight ay isang support class, hindi nito kayang pagalingin si Zoyon, ngunit kahit papaano ay mababawasan nito ang kanyang nararamdamang sakit. Masaya si Zoe na makita ang kaligayahan sa mukha ng kanyang kapatid na babae dahil ginagawa niya ito para lamang sa kanyang natitirang pamilya na kapatid. Kinabukasan, pumunta si Zoe sa isang lugar sa kanyang akademya kasama ang kanyang punong guro. Sinabi sa kanya ng punong guro habang sila ay naglalakad, ilang dosenang universidad ang tumawag sa kanya kahapon para i-recruit siya. At halos sumabog ang kanyang telepono sa dami nito. Kabilang dito ang 4 na guro mula sa nangungunang 10 universidad. Binigyan siya ng payo ng kanyang punong guro na gawin ang lahat upang makuha ang pinakamagandang mga alok na may pinakamaraming mga resources. Lahat ng mga guro na ito ay mga secondary class awakening at ang kanilang mga antas ay higit sa 35. Kung siya ay ma-recruit nila, makakakuha si Zoe ng pinakamahusay na pagsasanay sa hinaharap. Pagkatapos, tinanong ni Zoe ang punong guro kung aling mga universidad ang mga ito. Ito ay ang Rongyang University, Chuanan University, Anji University, at Hancheng University. Pagkatapos nito, muling nagtanong si Zoe kung wala ba silang alok mula sa nangungunang 3 universidad sa kanila. Sinabi ng punong guro kay Zoe na ang nangungunang 3 universidad ay palaging nagre-recruit base sa mga resulta ng pagsusulit. Hindi sila tumitingin sa talent at class at hindi rin sila nagkakaroon ng mga espesyal na admission. Habang nag-uusap, nakarating silang dalawa sa kwartong tinutuluyan ng mga guro mula sa 4 na universidad. Nakatayo silang dalawa sa labas ng pinto,
ngunit sa loob ng silid ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga tao mula sa 4 na unibersidad kung sino ang magdadala kay Zoe sa kanilang unibersidad. Habang nasa labas ng kwarto, narinig nila ang alitan mula sa loob. Tinanong ng isa si Old Zhao, dahil ang Chuan District ay 4,000 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Jiangli City. Gumamit ba siya ng fighter jet para pumunta dito? Sumagot siya, hindi siya gumamit ng fighter jet kundi isang super long distance teleportation array. Ang super long distance teleportation ay gumagamit ng level 30 magic core para sa bawat paggamit, at kinwestiyon ang kanyang paggamit nito. Muling dinepensahan ni Zhao ito. Handa siyang gumastos kahit ano para sa isang henyo at sinabi niya sa lahat na si Zoe ay makukuha ng Chuanan University. Binuksan ng punong guro ang pinto ng silid at sinabi sa lahat ng recruitment teachers na si Zoe ay naririto upang makita silang lahat. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Luohang ang lahat ng mga guro kay Zoe. Si Mr. Zhou Tianfu mula sa Rongyang University, si Mr. Li Bing mula sa Chuanan University, si Miss Zhu Yu mula sa Hancheng University, at si Mr. Yu Yuan mula sa Anji University. Matapos pakinggan ang kanilang mga pangalan, yumuko si Zoe bilang pagpapakita ng respeto at sinabi na masaya siyang makilala silang lahat. Ang lahat ng mga guro na nagre-recruit na nakatayo roon ay natuwa sa magandang asal ni Zoe, na kahit na may hidden class ito, walang pagmamayabang mula sa kabataang ito, at tila mabait siya. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Zhou Tianfu mula sa Rongyang University na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Ipapaliwanag niya ang alok ng Rongyang University. Nag-aalok si Zhou Tian kay Zoe ng 2 milyong yuan at 3 eksklusibong skill book ng Saint Knight kung papasok siya sa kanilang universidad. Napakaganda ng alok na ito ni Zhou Tian kaya napilitan si Zoe na mag-isip. Iniisip niya sa sarili. Ang buwanang kita ng isang regular na pamilya ay 6,000 yuan lamang at ang Rongyang University ay nag-aalok ng 2 milyong yuan ng isang bagsakan. At mga eksklusibong skill book ng Saint Knight na hindi maaaring makamit ng mga ordinaryong tao, kahit na ang mayor ay hindi nakapagbigay sa kanya ng ganitong klas ng alok. Gayunpaman, sinimulan ni Mr. Li Bing mula sa Chuanan University na pagtawanan si Zhou Tian sa kanyang alok at binigyan si Zoe ng mas magandang alok kaysa kay Zhou Tian. Ang Chuanan University ay nag-aalok ng 3 milyong yuan sa pagpasok, 3 Saint Knight skill book sa bawat taon, at may level 56 Tertiary Awakened Knight class instructor na magtuturo sa kanya. Ang alok na ito ni Li Bing ay mas maganda kaysa sa alok ni Zhou Tian na nagpilit kay Zoe pati na rin sa kanyang punong guro na mag-isip. Dahil ang level 56 ay isang individual na tila nasa tuktok na ng planeta, ang pagiging disciple niya ay magdadala ng walang kapantay na benepisyo. Pareho silang nasa matinding pag-iisip nang ilagay din ni Zoe ang kanyang alok sa universidad sa harapan nila. Ang Hancheng University ay hindi nagtataglay ng maraming pondo sa pagpasok, ngunit naglaan sila ng 2 milyon dito. Pero kung makapasok si Zoe sa universidad, bibigyan siya agad ng B-Class Cultivation Resource. Nang banggitin ang pangalan ng B-Class Cultivation Resource, agad na tumingin ang punong guro kay Zoe at humiling sa kanya na mag-oo dahil hindi matumbasan ng pera ang halaga ng B-Class Cultivation Resources. Sa lahat ng mga yaman na iyon, kahit ang mga baboy ay maaaring sanayin para sa pinakamalakas na mga laban. Inaasam ng lahat ng mga guro sa recruitment na malaman ang desisyon ni Zoe pagkatapos ibigay ang alok, ngunit tumanggi si Zoe sa lahat ng special admission na inaalok sa kanya. Ang kanyang punong guro na nakatayo sa tabi niya ay tila nabaliw matapos marinig ang kanyang desisyon. Galit na galit si Zoe, kaya galit niyang itinanong kung bakit at ano ang dahilan. Sinabi ni Zoe sa kanya na nais niyang makapasok sa 3 nangungunang universidad. Kabilang sa nangungunang 10 universidad, ang nangungunang 3 ay ang Sukang University, Qingjing University, at Modo University. Karaniwang pinupuri sila bilang nangungunang 3 universidad sa bansa. Nagre-recruit lamang sila ng 1,000 estudyante bawat taon, at ang kanilang recruitment ay hindi limitado sa mga tao. Makakapasok din ang mga elves, giants, at iba pang mga lahi.
Ang ibang lahi ay likas na mas malakas kaysa sa mga tao, bukod pa sa hindi mabilang na mga elite sa bansa. Ang pagpasok sa nangungunang tatlong unibersidad ay kasing hirap sa pag-akyat sa langit. Nang marinig ito mula kay Zoe, si Zhu Tian ay nagsimulang tumawa ng malakas at pagkatapos ay galit niyang sinabi, akala niya ay mabuting bata si Zoe, ngunit isa lamang walang alam na bata. Nabasa na niya ang profile ni Zoe, at masyadong maraming nawawala sa kanya sa unang 18 taon at kulang siya sa mga resources upang punan ang mga ito. Bukod pa doon, mahina siya at mababa ang kanyang stats. Hindi lamang mahirap para kay Zoe na makapasok sa nangungunang tatlong unibersidad gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit kahit na makapasok siya, tiyak na nasa huling lugar siya, walang nakatutok na pagsasanay. At ito lang ang magiging buhay niya. Habang sinasabi ito, binibigyang diin ni Zhu Tian si Zoe ng kanyang panloob na chi. Ang pressure ng kanyang kapangyarihan ay labis para kay Zoe at nahaharap sa problema sa pagtayo. Kung nakuha niya ang pressure na ito kahapon, tiyak na nakaluhod na siya sa sandaling ito. Salamat sa kanyang nakuhang bagong lakas sa kanyang daily mission, nakayanan niyang labanan ang pressure na ito. Lumapit agad si Luo Hang sa harap ni Zoe at pinalabas din ang kanyang chi habang galit na sinabihan si Zhu Tian kung ano ang kanyang ginagawa. Tinanong niya kung gusto ba nitong ebuli ang kanyang mga estudyante sa loob ng paaralan. Ang matinding lakas ng dalawang ito ay naglalaban at walang balak magpakita ng kanilang kahinaan. Si Zuyu, na nakatayo sa malayo, ay namamasid sa lahat ng mga pangyayari. Nakita niyang si Zoe ay nananatiling nakatayo sa harap ng aura ni Zhu Tian ng matagal. Kaya naintindihan niya na may kakaiba sa batang ito. Pagkatapos nito, itinigil ni Zhu Tian ang kanyang aura at nagsimulang umalis, kasama ang lahat ng mga guro na naroon, at nagsimulang magpahayag ng kanilang mga hinaing. Ang recruitment ng mga mag-aaral ay hindi lamang naghahanap ng potensyal kundi pati na rin ang ugali. Sa ganitong aspeto, magiging walang kabuluhan siya kahit ma-recruit ito. At sa gayong pangyayari, unang umalis si Zhu Tian at nagpaalam kay Headmaster Luo. Isang recruitment officer din ang umalis, hindi na niya pinahaba pa ang kanyang pananatili dahil may napakataas na ambisyon si Zoe. Nang makita silang lahat na umalis, pinigilan sila ni Headmaster Luo at hiniling na bigyan ang batang ito ng isa pang pagkakataon. Habang umaalis si Zoyu, lumapit rin siya kay Zoe at sinabi na matibay siya. Ngunit totoo pa rin ang mga sinabi ni Mr. Zhao. Mayroong hindi mabilang na mga elite sa bansa, at ang iba pang mga lahi ay likas na mas malakas kaysa sa mga tao. Ang pagpasok sa nangungunang tatlong unibersidad ay napakahirap. Tiwala na sinagot ito ni Zoe, ipapakita niya ang kanyang lakas sa resulta ng pagsusulit, dahil may isang buwan pa bago ang pagsusulit. Tiwala na mapapaangat niya ang kanyang lakas sa isang nakakatakot na antas sa tulong ng kanyang system. Para kay Zoe, tiyak na makakapasok siya sa isa sa nangungunang tatlong unibersidad. Nag-isip si Zoyo pagkatapos makinig kay Zoe. Matagal na panahon na rin mula nang makita niya ang ganoong kalakas at determinadong mga mata. Para siyang bumalik sa mga araw ng pakikipaglaban sa harap ng panganib. Nanatili siya sa isang mapayapang lugar, ang kanyang pag-iisip ay naghahanap ng katiyakan. Umalis siya roon at nag-iwan ng huling salita kay Zoe, na nagsasabing hinihintay niya ang mga resulta at magkikita sila muli. Pagkatapos ng isang buwan, nagbago ang takbo ng kwento. Ang pagsusulit ay magsisimula na at ang tagasuri para sa mga mag-aaral ay si Demon Yang. Dahil sa presensya niyang iyon, nangamba ang lahat ng mga mag-aaral na hindi nila kayang ipasa ang pagsusulit. Nababahala sila dahil ang examiner ay ang siyang gumawa ng mga tanong 2 taon na ang nakalilipas, kung saan ang average na marka ng kanilang distrito ay isang bagong mababang record. Ang ilan sa mga estudyante ay nag-uusap tungkol kay Zoe, at nagsimulang magpalitan ng mga opinyon tungkol sa kanya. May isa pang nagtanong kung narinig na ba nila ang balita na tinanggihan ni Zoe ang special admission. Pinagdudahan ng isang estudyante ang balita, hindi nila maisip na kahit ang pinakamataas na henyo sa distrito ay hindi nagmamalaki na papasok sila sa nangungunang tatlong unibersidad. Nakakalungkot ito para sa kanila,
ang kapal ng mukha niya dahil lamang sa pagkuha niya ng hidden class. 1 milyon-milyon na admission fund, tiyak na tatanggapin ito ng iba na walang pag-aatubili. Biglang napatingin ang ilang estudyante kay Zoe, at napansin nila ang pagbabago sa kanya. Pumasok si Zoe, maangas na naglalakad, at mayroong gintong liwanag na nagmumula sa kanyang katawan. Nang makita siya, sinabi ng ilang estudyante na para bang iba na si Zoe ngayon, tila mas malakas at makapangyarihan. Lumapit si Zoe at huminto sa harap ng portal gate. Lubos siyang seryoso dahil kailangan niyang tapusin ang pagsusulit at makapasok sa nangungunang 3 unibersidad.